Good afternoon everyone. So, ngayon is titignan natin yung tao kung humihinga pa ba siya o wala na. So, dito, makikita dito kung humihinga pa yung tao o hindi na. Meron pa. So, the second is titignan natin kung humihinga pa ba yung lalamunan niya, kung meron pa siya hangin o nabubuhay pa ba siya. So, meron pa, humihinga pa yung tao. So, the third is mirror test. So, ito, gamitin natin ang mirror test sa kanyang ilong kung humihinga pa ba siya o wala na. So, meron. Humihinga pa ba siya? Humihinga pa siya. The fourth is fiber test. So, ito, ilalagay natin yung cotton bud sa ilong niya, tapos titignan natin kung humihinga pa ba yung tao o wala na. So, andyan, humihinga pa yung tao. So, approve. The fifth is glass test. So, ito, ilalagay natin itong baso na mayroong tubig dito sa kanyang dibdib. At titignan natin dito yung tubig gumagalaw. So, possible yung tao is humihinga pa. So good day, sir. So in this video, we will be discussing about the methods of detecting the cessation of heart action and circulation. So the first is the palpitation of the pulse. So to check the pulse, we need to use our index and middle finger, and Ilalagay natin dito sa leeg ng tao. Then, i-feel natin kung may pulso pa ba o wala na. So, meron pa. Then, next is sa kamay, dito sa wrist. Hanggang to. Then, so buhay pa. so next is yung pag-check natin ng heartbeat gamit itong stethoscope. So, may heartbeat siya, ibig sabihin buhay pa. So next is yung Magnus test, which is yung sa fingers. Then, tatali lang natin itong Then, kaya Buhay pa. So, yung last natin is yung pag-check ng fingernails. So, pipisilin na ng ganito. Makikita natin, pumuti siya. So, ibig sabihin, nag-circulate pa yung blood flow. So, yung next is yung paggamit ng flashlight. So, gaganon lang. Ilalagay yung flashlight sa baba. Then, as we can see, may kulay pink. So, ibig sabihin na Meron pang continue yung circulation ng blood flow.